Hello science fans! Pwedeng narinig nyo na to before. Mas ligtas ang vaping kesa sa paninigarilyo. Pero totoo ba yan? O magandang marketing lang? Kaya ngayon, pag-uusapan natin ang science behind sa dalawang pinaka-controversial na bisyo, paninigarilyo at vaping. Oras na para alisin ang usok at alamin kung ano talaga ang epekto ng mga ito sa ating baga, katawan at kalusugan. So pag-uusapan natin kung ano ba talaga ang nangyayari sa ating baga pag tayo ay nagve-vape o naninigarilyo. Mas ligtas nga ba talaga ang vape kesa sa sigarilyo? At ano ang sinasabi ng latest na research pagdating sa pangbatagalang epekto nito sa ating kalusugan? Pero bago ko sagutin ang mga katanungan na ito using science, gusto ko munang mag-hi sa ating mga bagong manonood. Ako po si Chona and I'm your resident Filipina scientist. Isa akong mananaliksik sa larangan ng molecular ecology at matagal na akong namamangha kung paano ang maliliit na molecules ay maaaring magkaroon ng malalaking epekto sa ating katawan. Isa rin akong guro at lagi kong pinapaalala sa aking mga estudyante na ang agham at teknolohiya ay hindi lang natatapos sa classroom. Nakikita ito sa ating pang-araw-araw na buhay. At ang siyensya ay ang aking science communication channel, kung saan masaya akong pag-usapan ang lahat ng nerdy at geeky things tungkol sa STEM na talagang kinagigiliwan ko. So, ano nga bang nangyayari sa mga baga natin pag tayo ay naninigarilyo? Magsimula tayo sa mga batayan. Mukhang simple lang ang magsindi ng sigarilyo, pero alam mo ba na bawat hit-hit mo ay may higit sa 7,000 kemikal ang pumapasok sa katawan mo? Kabilang na dito ang tar, carbon monoxide, formaldehyde, at hindi bababa sa mahigit 70 carcinogens o mga kemikal na pwedeng magdulot ng cancer. And not so fun fact, ang formaldehyde ay hindi lang nasa sigarilyo. Ginagamit din ito sa pang-imbalsamo ng bangkay. Oo, yung chemical na ginagamit pang-imbalsamo ng bangkay, sa bawat pag-hit-hit mo, pumapasok sa katawan mo. At ang mga chemical na ito, hindi lang dumadaan sa baga mo, nananatili sila roon. Namamaga ang bronchial tubes, naiipon ang plema, at di kalaunan ay tuloy-tuloy ka lang uubuhin o kaya hahapuin. Sa katagalan, ang mga alveoli o air sacs sa iyong baga ay nawawalan ng kakayahang mag-expand. Ibig sabihin, mahihirapan ka ng huminga. Pwede mong isipin na parang sponge ang iyong baga. Sa paninigarilyo, unti-unti itong tumitigas at nasisira hanggang sa halos wala na itong masipsip. Nagiging sanhi ito ng chronic bronchitis, emphysema at COPD, mga sakit na nagnanakaw ng ating hininga at nakakababa ng ating quality of life. Napakaraming ebidensya na ang paninigarilyo ay isa sa mga pinakamadaling iwasan na sanhi ng pagkamatay sa mundo. Halos 90% ng mga kaso ng lung cancer ay dulot ng paninigarilyo. Kasi yung mga carcinogens na nasa usok ay sumisira sa ating DNA, na eventually nagdudulot sa ating mga cells na tumungo papunta sa pagiging cancer. Sinisira rin ng paninigarilyo ang mga tissue ng baga, kaya nagiging mahirap ang simpleng paghinga. Pinapakitid din ito ang ating mga ugat, pinapalapot ang dugo, kaya pinapabilis niya ang mga tsansa ng heart attack o kaya stroke. Ang iba pang kondisyon tulad ng interstitial lung disease ay may uugnay rin dito. Sa ILD, ang lung tissue ay namamaga at nagkakaroon ng peklat. Ang ating mga baga ay mahigit 300 milyong alveoli at unti-unting nasisira ang libo-libo sa kanila dahil sa paninigarilyo. Sa madaling sabi, hindi lang baga ang nasisira sa paninigarilyo, buong katawan mo. Ngayon naman, tingnan natin ang kabilang panig, ang vaping. Bagamat walang pagsunog, hindi rin ito ligtas. Sa halip na usok, ang hinihit-hit mo ay aerosol. Galing ito sa pinainit na flavored liquid na karaniwang may nicotine, propylene glycol, glycerin at mga chemical na pampalasa. Mukhang harmless, hindi tayo sigurado. Kapag pinainit ang mga likidong ito, nagiging maliit na particles sila na kayang tumagos sa pinakaloob ng baga mo at mangharm ng lining ng daanan ng hangin. Kahit ilang minuto lang ng vaping ay pwedeng magpataas sa airway resistance at magdulot ng pamamaga, lalo na sa mga may allergy at hika. At kahit wala pang nicotine, may epekto pa rin. Ang mga flavoring chemicals ang pinaghihinalaang sanhi. Particular dito ang diacetyl, isang flavoring na ginagamit para mag-create ng buttery flavor. Ginagamit din ito dati sa paggawa ng popcorn
At ngayon naman, nagkukos siya ng tinatawag na popcorn lungs. Ang popcorn lung ay isang kondisyon kung saan nasusugatan at napipinsala ang maliliit na airways, kaya nahihirapan kang huminga at maaari itong maging permanente. At alam mo ba, may mga vape liquids din na gumagamit ng mga chemical na ginagamit sa air freshener at pati na rin sa acetone, yung pangtanggal ng nail polish. Gusto mo ba talagang pumasok ang mga yan sa baga mo? Bago pa lang ang vaping, pero hindi natin tiyak kung ligtas ito. Patuloy ang mga siyentipikong pag-aaral pero may ilang nakakabahalang natuklasan. Isa ay tungkol sa e-cigarette or vaping-associated lung injury. Noong 2019, nagkaroon ng outbreak sa US dahil sa vitamin E acetate na kadalasang ginagamit sa illegal na THC vapes. Nagdulot ito ng kahirapan sa paghinga, paninikip ng dibdib, at pati na rin kamatayan. Meron ding popcorn lung. Tulad ng nasabi ko kanina, pwede itong magdulot ng permanenteng peklat sa iyong baga. Meron ding lipoid pneumonia. Dahil ito sa mga oil-based chemicals na makikita sa vape liquids. At pag pumasok ito sa iyong baga, pwede siyang mag-cause ng pamamaga. Ang vapor ng e-cigarettes din ay nagdudulot ng oxidative stress na sumisira sa DNA, na posibleng magpataas ng risk sa cancer. Isang 2020 study din ang nagsasabi na ang pag-inhale ng vape vapor ay nagkukos ng ibang gene expression ng libo-libong genes na related sa inflammation at immune response. Ngayon, paghambingin naman natin ang panganib ng paninigarilyo at pag-vape. Pagdating sa addiction, alin ang mas malala? Well, pareho silang may nicotine at parehong nakaka-addict. Pero baka mas addict pa ang ilang tao sa vaping dahil mas mataas ang nicotine sa ilang vape liquids, lalo na ang salt nicotine tulad ng sa Juul. Mas madali din kasi itong gamitin ng palihim, walang abo, minsan wala ring amoy. Ayon sa isang 2021 study, mas madalas gumamit ng nicotine ang mga kabataang vapers kesa sa mga kabataang naninigarilyo. At yung imahe din na mas ligtas siya ay pwedeng mas nagpaparami sa mga gustong gumamit nito. Marami rin kumakalat na maling paniniwala tungkol sa vape. Yung isang sinasabi, water vapor lang naman yan. Pero mali yun, ang vape vapor ay aerosol, hindi siya singaw. Mayroon itong ultrafine particles, volatile organic compounds at mabibigat na metal o heavy metals, katulad ng nickel, tin at lead, mula sa loob ng vape device. Meron ding nagsasabi, walang nicotine, therefore walang panganib. Mali rin yun, kasi kahit nicotine-free, may flavoring agents at solvents na maaaring makairita sa ating baga. Ang ilan sa kanila ay nagiging formaldehyde o acrolein na parehong nakakalason. Ano pa ang mga panganib sa kalusugan na pwede nating kaharapin pag tayo ay nagve-vape? Dinodoble ng vaping ang risk ng mga seryosong sakit sa baga, tulad ng COPD, kahit hindi ka pa naninigarilyo dati. Ang mga tinatawag na dual users, yung nagve-vape na nga, naninigarilyo pa, ay mas matindi ang risks ng pagkakaroon ng sakit. At bagamat itinuturing itong quit tool, vaping ang pinakamadalas na paraan ng paggamit ng nicotine sa mga kabataan. May 2 milyong estudyante sa US na gumagamit ng e-cigarettes. So, mas ligtas ba talaga ang vaping? Technically, mas kaunti ang carcinogen sa vape kesa sa sigarilyo. Pero kaunti, hindi ibig sabihin ligtas. Ang ibig sabihin lang ito ay kakaibang panganib ang dinudulot niya. At tandaan, ang vaping ay nagbabago pa. Laging may bagong device, bagong chemical, tas meron pang mga nagdi-DIY. Kaya ang hirap niya talagang aralin ng todo-todo, kaya pwedeng may mga dangers na hindi pa natin alam. Pero nakakatulong ba talaga ang vaping sa pag-quit ng paninigarilyo? Kung gagawin ng maayos, maaaring makatulong ang vaping sa pagbawas ng exposure sa ilang delikadong chemical. May ilan kasi na nagsasabing mas maayos ang nagiging paghinga nila nung tumigil silang manigarilyo dahil sa vape. Pero ang pinakamainam na opsyon, itigil pareho. Pwede kang kumonsulta sa iyong doktor kung ano ba talaga yung pinakamagandang paraan ng pag-quit, katulad ng nicotine patches, lozenge, o kaya iba pang candy o iniinom. Pero pwede pa bang maghilom ang baga kung naninigarilyo o nagve-vape ka dati? Good news! May kakayahang maghilom ang baga, lalo na kung maaga kang tumigil. Uminom ka ng maraming tubig para ma-dilute yung plema at lumabas lahat ng toxins.
Mag-ehersisyo para palakasin ang baga at sirkulasyon. Kumain ka ng antioxidant-rich foods katulad ng berries, citrus, at green leafy vegetables. Iwasan ang secondhand smoke, alikabok, at polusyon. At higit sa lahat, itigil mo na yung vaping at paninigarilyo. Hindi lahat ng damage ay reversible, lalo na kung may peklat na. Pero, mas maagahang tumigil, mas malaki ang chance na maiwasan natin yung pangmatagalang epekto nito. At alam mo ba kung ano pang makakatulong sa pagpapabilis ng research para gumanda lalo ang kalusugan natin? Mas maraming kababaihan sa STEM. Ngayong taon, layunin po naming mas dumami pa ang masuportahan naming mga kababaihan na nagtithesis sa STEM gamit ang Scientia Thesis Grant 2025. Pero hindi namin kaya itong gawing mag-isa. Ang fundraising namin ay nagsimula na noong March 22 at tatagal hanggang August 1, 2025. At bawat donasyon ay hakbang na mapapalapit sa pagbibigay lakas sa mas maraming kababaihan sa agham. Pwede po kayo mag-donate using GCash or BDO, and the account numbers are seen on screen. Wala po kayong budget para mag-donate, pwede pa rin tumulong. I-share lamang po ang aming fundraising links at ikalat ang impormasyon. Tulungan natin gawing realidad ang mga ideya ng mas maraming kababaihang mananaliksik. Ngayon, ikaw naman, what do you think? Nasubukan mo na bang mag-vape? Or better yet, nasubukan mo na bang tumigil manigarilyo o kaya mag-vape? Let us know your thoughts in the comment section below.